Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Member KBP, oras! Eksakto ang punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Guilty! Ang naging hatol ng Caloocan City Regional Trial Court sa 4 na pulis. Nasangkot sa pagpatay ng isang mag-ama sa kasagsagan ng anti-drug operation ng Duterte administration noong 2016 na mas kilala sa tawag na Oplan Tokhang. Ang apat po na ito na pawang mga mabababa lamang ang ranggo ay napatunayang guilty sa kasong homicide at hinatulang makulong ng hanggang 10 taon. Kaugnay sa pagkamatay ni na Luis Bonifacio at anak na si Gabriel noong 2016 na bahagi ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi umubra sa hukuman ang mga palusot o alibay ng 4 na pulis na nagsabing self-defense lamang ang nangyari bukod sa napatunayan na nagsabwatan ang mga ito para gawin ang krimen. Ito na po ang ika-4 na conviction sa mga pulis na sangkot sa drug war ng Duterte administration. Una, ang hatol noong 2018 nang mapatunayang guilty ang 3 pulis sa pagkamatay ng grade 11 student na si Kian De Los Santos. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pale, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Napakinggan nyo ho ba ang ating pambungad? Pang-4 na ikamo, kumbatsero. Fourth conviction. Oo, sa mga sangkot sa Oplan Tokhang. Marami tayong mga kapulisan noon ang talagang parang no choice sila. No choice. Na sumunod doon sa kautusan ng sa itaas. Pero marami din kumbatsero na kahit na ganun, yung merong parang para silang merong ano tawag doon, blanket authority mula sa sitting president, nanatiling pinaiiral yung rule of law, yung tamang gawin. Meron akong personal na kakilala, kaibigan ko, kumbatsero. Police colonel. Colonel. Di sinabihan daw sila, may kota.
Ayun, tama. May quota. Naririnig ko rin noon yan. May Yung quota daw na sila yan. na particular na bilang Nang- per week. Nang mapapatay. Nang mapapatay. Ayun, tanga. Ganyan Hindi nga. ganyan mahuhuli nga. Oo. mapapatay. Nang mamapatay ng mga kumakain ng adik. Di nung kinausap siya nung kanyang district director na bakit wala kang hindi ka nakaka-comply. Wala kang sinabihan na raw niya, Sir, tanggalin mo na ako sa istasyon. Yun, tinan mo na. Tanggalin mo na ako sa istasyon kung hindi ko talaga kaya. Hindi kaya ng dibdib niya, yung Hindi ganun. ko kaya talaga. Dahil sa kung papatayin mo lang para lang makakomply, dahil may utos na may kailangang may accomplishment na Per week. Ang accomplishment ay patay eh. Patay talaga. Hindi pwedeng buhay eh. Hindi pwedeng hulihin kapag huli, hindi. no point. No point. Kailangan patay. Ayun, personal ko kumbatserong kaiba. Kaya nagpatanggal na lang siya. Ayun, tama ka kumbatsero. Yan ay isa lang sa marami rin nating mga hinahangaan sa hanay ng Philippine National Police na sa kabila ng blanket authority na ibinigay sa kanilang ganon, pinairal pa rin kung ano talaga yung nasa batas. Nasa batas. Pero merong iba, siyempre, natural yan dahil sasabihin, utos eh. Utos ng hari. Hindi mababali. Ayun, ganun nga ang ginawa nung iba. Kaya kutakot-takot ang namatay noon. Nakaramihan naman talaga. Sa biglang tingin, natutuwa tayo noon eh. Lalo na sa barangay nyo, sa komunidad nyo, alam nyong adik ito, salot sa lipunan, tapos mababalitaan mo na lang, bigla na lang bumulagta. May somehow, hindi ba? Oo. Saka, kumbatsero, naramdaman talaga sa mga barangay yung takot. Yung takot. Yung takot ng mga, hindi lang ng mga puser, pati ng mga pangkaraniwang adik lang. Totoo yung yun. kumakain lang ng adik. Totoo yun. Ramdam sa mga komunidad yun, sa mga barabarangay nung araw. Tapos nung matigil na, nung magpalit na naramdam din nila na unti-unti na nagbabalikan. Totoo, nabuhayan kasi yung mga adik lang naman ang napatay. Wala namang nadaling puser na matitindi. Malalaking mga big time drug dealer wala kaya andun pa rin ang supply. Andun, tuloy-tuloy lang kumbatsero. Kaya nga makikita mo, mababalik ilang tonelada ang nasa kote. Kasi diba? may yung drug lord hindi naman nadali. Sitting pretty yung drug lord eh. Totoo, mabalikan ko lang yung police kumbatsero, no? Sinabihan pa raw siya nung district, hindi mo ba narinig? Sabi naman na si boss ang bahala sa atin sa mga kaso. Pagtatanggol daw niya. Ako magpapakulong para sa inyo. Ayan. Sinagot daw niya kasi ito may law consye. May law unit may law degree. Hindi degree ko hindi nakatapos. Nakapasok lang ng isang linggo yata. Yung kaibigan natin, sabi daw niya ilang taon bang magiging presidente si ayun, tama, kumbatsero. Yun kahit na nga walang law unit sense of common lang yun sense of common. di ba? Alam mo na hanggang 6 na taon na pagbaba niyan ayan na, haharapin mo. Tulad ng nangyayari ngayon. Itong mga ito. Hindi ko naman masasabing mga pusakal na kriminal itong mga pulis na ito eh. Bagamat merong pusakal na kriminal na pulis. Meron talagang ganun. Pero yung iba talagang utos ng nasa itaas, sinunod nung middle officer, ibinaba, ikinaskade sa pinakamabababa. Kaya anong mga ranggo yan? Ito, kumbatsero, ang sabi ni Mother ay mabababang ranggo. Tinan mo na. Mabababang rango. Hindi na binanggit kung anong rango. Kung anong rango. Mabababang rango. Ibig sabihin mga kanyan, mga non-commission. Ayun, yan ang sinasabi PNCO, natin. Kaya PNCO. yan ay magsilbing aral din sa kapulisan natin. Hindi dahil sa ikaw binigyan na ng kapangyarihan absolute yung power na naibigay sa iyo. Walang ganun. No such thing as absolute power. At lalo pa kapag pulis, yan ang ano ngayon, to serve and protect. Ayan. Hindi yung ikaw yung gagawa ng krimen sa mga gusto mong dapurakin. At mga kumbachero ng bayan, Katunying, Jerry, Dos. Hindi pa ho tapos ang teleserye ng ni Mayora Giselle. Mayora, asan Mayora, asa ka ba Mayora? Magpakita ka nga si dito. Mayora
si Mayora Giselle. At lalong lumalalim. Batay sa pahayag ng isang investigador. Ano? Matindi itong isang investigador Yan. na ito. Biruin yung nakakuha ho ng lumang kopya ng passport ni ng isang babae na hawig. Kamukhang kamuka ni Mayor Alice Guo. Na sa passport po ang nakalagay na pangalan ay Guo Huaping. Guo. Guo yung Huaping. apelido, Ayan o, ayan o. Guo Huaping. Hindi, teka, may Na pag tanong- binilisan mo, Guwaping. 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 So alam mo na Alam mo na. kung ano ang koneksyon Tama. doon sa nabanggit kahapon. Hindi, tatanong ko dyan, kumbachero, yung bang picture sa gawing kaliwa Mm-mm. at saka yung picture na nakahiwalay, sa iisang document ba yan? Sabi ni Kasi mukhang yung, hindi. yung picture dun sa ibang parang ang laki ng mata eh. Yung Yung sa maliit, passport yung maliit. Tsaka yung sa passport ay parang parang mas bata pa, Bachero. Tapos ang nakalagay nga daw hudong pangalan sa bati po sa sinumpaang salaysay Nino? ng investigador. Sino yung investigador? Na tumutugon sa pangalang Sherwin Gatchalian. Sherwin Gatchalian. Si Senator ipinanganak sa Fujian Sa China. sa China at ang birthday ay August 31, 1990. Ito raw po ay dokumentong isinumite ng mag-apply ng resident visa ang mga magulang ni Mayor. Ibinigay yung mga kopya ng pasaporte nila at doon sa mga dokumentong yon ay nakalagay na ang nanay ni Mayor Alice Guo na may pangalang Guo Huaping Guwaping. ay si Lin Wen Yi. Si Linwe, yung nababanggit na taga Valenzuela daw. Yung nababanggit na taga Na Valenzuela. taga Venezuela. Yung lagi nilang kasama sa mga biyahe. Oo. Ayan, nako. Mukhang kaya naman ang sabi ho ni Senator Win Gatchalian, tama-tama na ito. Pwede na talagang isulong ng Solicitor General yung kanilang gagawing Guo Waranto Petition. Hindi, Kuo. Ha? Kuo naman, Kuo. Kuo. Hindi, tailored fit daw kay Mayor Alice Guo. ganun, Kaya ganun pala. Guo Waranto Petition. Jerry Paha at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Talaga? Hindi, maganda to Actually, magandang bagay to. Kaya lang, kailangan talaga ito'y dumaan sa husgado. Oo, yung ganung proseso, Yung ganitong legal, proseso. legal, At tingin ko, legal proceedings na yun. in all objectivity and fairness, kumbachero, dapat talaga harapin ni Mayor Alice Guo Talaga, ang lahat ng ito sa isang proseso sa Court of Law. Oo, Hindi tama. sa Kasi Court nga, of Public Opinion. Tama Kasi ka. itong paunti-unti. Oo. Paunti-unting papira-piraso, piecemeal Oo. ng mga impormasyon, mayat maya gigising ang damdamin. Oo nga. Oo nga. Oh. Nagalit, ano? Pauwi na yan. Di ba? Ganun tayo. Tapos pag may narinig na paliwanag, yun naman pala eh. Ganun naman pala. Masyado nyo inaapihan si Mayora. Tapos pag may pinakita ni Mayora yung kanyang passport, hindi po, ito po yung passport ko. Ang birthday ko po ay July 12, 1986. So natandaan nyo na kung kailan kayo ipinanganak. Ito po yung passport ko, pinapakita. At tuwing pupunta po ako ng China, humihingi po ako ng visa Ayan, sa China dahil isa po akong Filipino. Ayan, oo. Ganun naman pala eh. Tinan mo na. Oo. Sabi na sa inyo, masyado nyo lang inaapihan si Mayora. Hindi ba? Kaya ito pong nangyari sa teleserye ng buhay ni Mayora. Mayora Alice Guo ay matutuldukan lang, matatapos lang kapag tapos na po ang Batang Quiapo.
Ganon kahaba. Kasama ba doon yung ang probinsyano Yung pa? probinsyano, 7 taon yun eh. Oo. Yung batang Quiapo, hanggat hindi nare-re-elect si Senator Lito Lapid, hindi tatantanan yun. Ganun ba? Hindi titigilan yun. Oo nga. So kumbaga, tayong mga puro miron lang, ay naghihintay ng katapusan nito. Pero ang katapusan ay husgado. Ayan, husgado. Ang magpapasya. At ang tinutukoy mo, kumbatsero, kung tungkol sa dapat bang manatiling alkalde dahil sa kanyang pagkatao o citizenship itong si Mayor Alice Guo. Bukod pa, Yun yan, doon sa kanyang mga pananagutan na may kinalaman naman sa Pogo. Sa Pogo. At yan ang ating malalaman sa ating pagbabalik. Ayan. Bukas. Bukas. Oras po natin. Achi, Mr. Jalumtang, Mayor Alice Go, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Katotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, 19 ng Hunyo 2024. Narito po ang ulo ng ating ACS Balita. Sektor ng turismo ng Pilipinas lumago matapos ang pandemic. Ilang ahensya ng gobyerno at mga LGU iniutos ang pag-waive sa permit fee para sa infrastructure flagship projects. Mayor Alice Guo humihirit ng patas na investigasyon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Extradition hearing ni dating Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste tapos na. Pagbaklas sa mga tinatawag na spaghetti wire sa Metro Manila, aprobado na ng MMDA at ng Metro Manila Council. Magsasaka at kabayong sinasakyan ng isa-isa live wire sa Maguindanao del Sur. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. 6:24 ang ating oras. Bago sa mga detalye ng mga balita, nasa linya na natin, kumbatsero, si Secretary Benhur Abalos ng DILG. Secretary, magandang morning! Good morning, Katuni at Jerry. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Maaga rin pala talaga kayong gumising, Secretary. Nagbaboxing na ba kayo ng maagang ganito? May lakad ng 8:30 PM. May symposium dito sa NIC. Nakita ko yung video ninyo ng pagboboxing. Kaya pala itong si Secretary fit na fit at muscle-muscle, ha? Secretary, ha? Kaya kailangan talaga naka-focus ang mind mo, kaya kailangan talaga ng ehersisyo, no? Maski sa panahong ito. Ang sabi nga nila, ang boxing daw po, Secretary, ang isa sa mga disiplina na talagang ibang focus na kailangan eh. Oo, kaya Masasanay ka eh. Medyo parang yung last ilang segundo, yung puso mo parang puputok eh. Ganun eh. matindi, Pero 15 years na ako ganito. Matagal na ako nagbabak. Tingnan nyo na. Kaya pala, parang kasi 50 nyo lang, tama-tama pala, isang buwan na lang, magbe-birthday ka na ulit, Secretary. Golden Boy, Mr. Golden Boy. Golden Boy ka na. Okay. Puntahan na mo natin itong, yung good news muna. Oo. Ang Lamitan na Basilan pala, dineklara ng Abu Sayyaf free, Secretary. Well, nanggaling ako roon last month, no? At talagang napakaganda. Totoo po yun na nakita ko, sa mga nakikinig para alam nila. Kaya nagsimula no? Sa Lamitan at diniklara nga ni Mayor Furigay at ni Governor Jim Hataman
At doon mismo naipresenta sa akin yung halos 300 na Abu Sayyaf na dati, no? Yung mga dati pa, sabi na sa akin na sila yung dati. Alam mo, itong si Governor Hataman, nanalo ito ng Galing Pook Award sa ginawa niyang programa para pasukuin yung mga Abu Sayyaf. 2 years ago. 2 years ago. Oo, sa programa gano'n. Ang ganda, ang laking gandang bagay balita kasi yan, pag narinig mo yung Lamitan Basilan, Nako, pangalan pa lang eh. Oo. Laging ang kasunod niyan lungga ng Abu Sayyaf. Totoo yun, totoo yun. Pero wala, ang laki ng pinagbago, ang ganda ng kultura, ha? Meron na akong nakain na prutas doon sa buong buhay ko, doon ko lang nakain eh. Parang ang pangalan niya, banwatan or something na parang manggang malaki, pero sa loob, parang guyabano na hindi ko maintindihan. Masarap. Very Bang klase yun Hindi nyo man lang kami inuwian, Secretary. Sa bagay, nakikinig naman sa atin lagi si Governor Hataman Si Mujib. Saka si Mujib, si Governor Jim, saka si Governor Si Mujib. Congressman. Congressman. Yes. Congratulations sa ating lahat at isang napakagandang balita yan. Pero meron pa ho bang Abu Sayyaf, Secretary, sa ibang lugar? Tingin ko dyan sa Basilan, halos wala na akong nakikita, no? Dahil yung ang maganda, dahil unang-una, yung kalye pinagawa sa buong isla. No? Basilan. Pangalawa, talaga yung programa nila about livelihood, yung pagpasuko nila, ginawa at tinutukan bilang nung gobyerno doon, ng lokal na pamahalaan. Nagtulungan nila mga governor at national, higit sa lahat, itong sila mayor hanggang ibaba, pinagsiyagaan talaga nila. Kaya ako'y natutuwa sa ganung balita. No? Ako mismo, nakita ko ng dalawang mata ko nung dumalaw ako roon. Ayun, okay. Congratulations sa ating lahat at good news yan. Puntahan natin na Secretary itong issue ng mga puguan. Ang laging ang naririnig namin itong mga nakakaraan sa mga lugar, sa mga local chief executive kung saan may na-discovering puguan o pogo, lalo na illegal na pogo, hindi namin alam yan but na may ganyang dito sa amin. Pwede ho bang gawing palusot yon, Secretary? Well, ako'y nag-ano ng isang panawagan nga, no? At ito isasulat na kung saan sinabi ko na nire-remind ko lang ang lahat ng city and all concerned local officials na meron tayo ilang provision ng local government code, no? At ito nga yung section 444 at 455, no? Na kung saan meron tayong mga ini-issue mga lisensya, permit, no? O pwede magsuspende o mag-revoke ng violation ng kondisyon ng lahat ng lisensya o permit, no? At hindi lang iyon, ito yung tinatawag ng business permit and license. At ang LGU also may provide, may inspect private, commercial, and industrial establishment. Anytime. May inspect, pwede na inspect in relation to the implementation of tax ordinances and execute and enforce laws and ordinances regulating public health. So kung titignan mo, meron pamamaraan para mag-inspect no? So, ito yung sinasabi natin nangyayari ngayon, lalong-lalo na dito sa sinasabing illegal na pogo. No? At nagtanong nga ako kay Chairman Al, kako, Chairman, ilan ba yung ating pogo na legal na binigyan ng lisensya? Ang sabi niya sa akin, higit kumulang 43. No? At nasabi niya, nung araw, marami raw ito. Kung hindi ako nakakamali, more than 200 ito. At madali lang naman ito, karamihan nasa Metro Manila at isa lang daw sa Cavite, sa may sinabi siyang lugar kung saan doon, no? Pero other than that, lahat wala na, meaning illegal na, no? So tinanong ko, sa Pampanga at sa Tarlac, meron ba tayong may lisensya dyan? Sabi niya, sa ngayon, wala na. So kung makikita kang mga negosyo na parang pogo, sigurado illegal na yun. Illegal na. Illegal na yun. So, kaya nga, sinasabi ko nga rito sa aking sulat, merong karapatan dahil nag-i-issue naman tayo ng lisensya. No? Up to the barangay level, barangay clearance pa yan. At kapitan. Baka po pwede nila yung bakura nila, itignan nila, isahin na nila ito, makikita naman natin ito. Tulad nito, mawalang galang po, Secretary, tulad po nito sa Porac, 46 buildings,
Grabe. 10 hectares Oo. na compound. At ang matindi, ang napupunta lang po o contribution lang nito sa bayan ng Porac ay 14,000 pesos annually. 10,000 po dyan ay para sa business permit at 4,000 pesos lang ang amilyar o real property taxes, Secretary. Doon sa 46 building Sa na yun. 46 buildings na nandun sa 10 hektaryang compound, talaga naman, Secretary. Well, yes, kaya nga may task force din tayong itinayo rito. Actually, no, para malaman din ng ating mga kababayan na dalawang ahensya ang pwedeng mag-ano rito. Ito ay ang sangguniang panlaliliwigan na nabalitaan ko si Vice Governor Baby Pineda ay talagang nagsagawa na po sila ng hearing. Oho. They could discipline the local officials. So, yan po talagang meron. At of course, ang ombudsman. No? At sa mga hearings na ito, sila ay pwedeng magsuspende, mag-dismiss. No? And even the governor could have this tinatawag nating preventive suspension. Itong mga alcalding ito. No? Kaya nga, napaka-importante dahil ito yung tinatawag na pagdidisiplina. Oho. At kung hindi ko kung naalala ko, alam ko itong ako mismo nag-grade dito eh. Yung Lucky, ano? South 99. Oo. Yes, South nilate 99. ko to dahil yung una nag-grade ang police, nagtataka ko parang bukas pa ata. Ito ano nangyari rito. So binalikan ko, pagbalik ko, nag-ooperate pa nga, right then and there. Ako sa police, nirate ko ako mismo mag-isa. Kasama ko yung ilang police dito. At yung nga, 44 o 46 pang nakuha ko, dinitain namin at sinarado namin. So, alam nila itong kumpanyang to na ito'y blacklisted. Na talagang, Lucky 99. Oo. Kaya in Angeles, ha? Kaya nga ho, Secretary, parang hindi pwedeng hindi alam ng local chief executive na may mga ganyang operasyon sa kanyang bayan. Ganyang kalalaking operasyon. Hindi pwedeng sabihin, hindi ko alam na may ganyan. Hindi pwede. May utos na ba kayo, Secretary, sa lahat ng mga mayor, mga local chief executive na mag-report, i-report kung may puguan legal man o illegal sa kanilang lugar para lang magkaalaman na, di ba? Inventaryo, no? Magkaroon tayo ng inventaryo. Yes, gumawa ako, nagpagawa na ako ng sulat. Actually, isang araw pa, titignan ko lang kung ma-release sa opisina ko. At ito po yung nakalagay, inaawa ko na nga ngayon. This refers to reports of the proliferation of online gaming in various localities without the requisite government licenses. In some cases, aside from illegal gaming, such operations reportedly engage in cybercrime such as online scams and digital fraud. In this regard, all city, municipal mayors, and all else concerned local government officials are hereby reminded of their duty and power to regulate business and enforce compliance with health, safety, and building standards. So, sinag ko rito, yung sinabi ko kanina, yung section 444 tungkol sa mga lisensya, and of course section 470 na pwede nyo inspect ang commercial and industrial establishment in relation to tax ordinances. Hindi lamang yun, meron pang section 207 ng National Building Code na nag-authorize sa local building officials to enter any building or premises at all reasonable times to inspect and determine compliance with the requirements of the building code, the first condition of the building permit. Building permit. So, let's say, kung may duda ka, may mga tao dyan, labas-pasok dyan. Second mo, meron bang negosyo yan o wala? Mga si Kapitan, alam niya yung nangyari sa lugar. Tama. Oo. So, in this light, all city mayors, etc., na number one, to make an inventory of this, kung talaga may nakikita sila sa lugar. Dahil sinasabi ko nga, Metro Manila lang, sabi ng pagkura meron, at isa sa Cavite. Isa lang sa Cavite. Yun lang. So, pag meron sa ibang lugar, illegal yun. Illegal na yun. So, Secretary, kapag may illegal na puguan sa isang bayan o lungsod, may liability ang local chief executive. Well, it could be that there's this negligence. Kasi yung sinasabi ko po ngayon dito ay parts of their power Oo, kapangyarihan. Pina-research ko sa local government code ang kapangyarihan ng isang local government unit. Mag-issue ng mga building permit, i-suspend ito, pumasok
sa mga lugar para i-check nga ang safety ng building, et cetera, et cetera. Andun, nilatag ko lahat. So, in short, lahat ng klaseng negosyo, dapat oras ma-monitor nila sa lugar nila. Pero may Secretary, pwede po bang sabihin nung mayor na hindi dinedelegate ko na yan eh. Halimbawa yung sa business permit, BPLO yan. Yung assessment ng amilyar sa assessor's office yan. Ang naniningil diyan yung aming tresurero. Pwede bang ipalusot ng mayor yon? Yes, totoo rin naman yun, Jerry and Anthony, dahil ako naging mayor din naman ako. Opo. Hindi naman sa pag-ano, Opo. mahirap naman na ako pa'y pag-i-istekin mo, Yes. magiging lalakon. No? Exactly. Ang sinasabi ko lang dito is that gawin nyo lang maigi, utusan nyo tao nyo on the ground. Utusan nyo maigi. Dahil talagang primarily ito, kung maghahatian tayo ng trabaho rito, it should be the BPLO, the business. No, dapat i-ano nila yan. In relation now, magpatulong sila sa mga kapitan sa bawat lugar. Yun. No? Although may mga barangay tayo, let's say talagang malalaki. Opo. May mga barangay ako nakita sa ibang lugar. Usually maliit, yung iba 500 lang ang populasyon. Yung iba 40,000, 50,000, 70,000 pa kuminsan. Talagang malalaking barangay ito. No? But then, sabi ko nga, walang imposible dahil sumulat pa ako rito ngayon kay General Marvin. Hindi lang ito sa mayor, ano. So sinulat ko rito sa PNP these reports again tungkol sa online. So in accordance with the PORCOM's mandate and ganyan-ganyan yung mandato, ako yung chairman nito, I direct the PNP to intensify intelligence operation to determine existence of any cybercrime or human trafficking hubs within any concerned localities as much as possible down to the grassroots or PNP substation level. Ayun, oo. So ang liability, ang liable ay local chief executive at ang pulis kapag may illegal na puguan sa kanilang lugar. Well, I'm just directing right now to intensify operations down the line to conduct appropriate case building and other legal police operation and to coordinate with LGUs with respect to their exercise of their powers to regulate business and enforce compliance with health, safety, and building standards. So ito nire-remind ko sa kanila as part of their duty rito. No? So ito ginawa ko ng documentary. Opo. Okay? Sana po ay maganda po itong ilalabas ninyo tong ano ba tawag diyan, department order o circular? Yeah, parang gano'n. Memorandum circular. Memorandum circular. At sana maging wake up call to. Yung kay Mayor Alice Guo, kayo pong DILG ang nag-request sa ombudsman to place her under preventive suspension. Dito po sa mayor ng Porac, meron din ba kayong similar action na gagawin? Well, actually, kaya kami nag-request sa ombudsman dahil nga wala kaming kapangyarihan. Ngayon, maganda po dito sa nangyayaring ito, ang kumilos na mismo ang sangunihang panlalawigan na siyang Binoboljak nga niyo. Galit na galit si Vice Governor Baby Pineda. Galit na galit yung nanay. Talagang ginagawa nila katungkulan nila. Nakita ko naman, pwede na po yan, sila na mismo kumikilos yan dahil yan ay talagang ang kapangyarihan mismo ng sangguniang panlalawigan. Yung ganyang function. Tama. Ako naman ay just in case wala, pero gumawa na rin akong task force sa kaalalay na po ako dyan. Yes, sir. Okay. Hindi namin yung finding namin. Opo. Secretary, maraming salamat sa oras. Magandang umaga po. Magandang umaga po at mabuhay po tayo lahat. Mabuhay po kayo. Secretary Benhur Avalos, DILG. Alas 6:40 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Balitang makakalampas saan magsulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhu! At pag Laundry Day, Friday,
All you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:47 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Nakapagtala ang Pilipinas ng pinakamataas na paglago sa sektor ng turismo noong nakarang taon sa kabila ng nagdaang pandemya. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang share ng tourism sa direct gross value ay nagdagdag sa ekonomiya na sinusukat ng gross domestic product na tinatayang nasa 8.6% noong nakarang taon. Ayon sa PSA, nakapagambag ang tourism sector ng 2.09 trillion pesos noong nakarang taon, mas mataas ng 47.9% kumpara sa 1.4 trillion pesos noong 2022. Nagdesisyon na ilang government agency at LGU na i-waive ang bayad para sa mga permit at dokumentong kailangan sa pagtatayo ng infrastructure flagship projects. Salig ito sa Executive Order 59 ng Pangulong Bongbong Marcos na layong mapabilis ang konstruksyon ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ang mga permit gaya ng building at excavation permits at certificate of occupancy para sa infra projects ay inilibre ng ilang ahensya gaya ng MMDA. I-waive din ng Basis Conversion and Development Authority ang fees kabilang ang implementing arms itong John Hay Management Corporation, Poro Point Management at Clark Development Corporation. Umapila ng patas na investigasyon si suspended Mayor Alice Guo sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force kaugnay ng pagkakasangkot nito sa iligal na pogo sa Bamban, Tarlac. Sa 7 pahinang liham na ipinadala ni Guo kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang chairman ng PAOCC, nagpahayag ito ng kahandaan na makipagtulungan sa investigasyon, ngunit humihirit na mabigyan siya ng presumption of innocence sa mga ibinabatong issue laban sa kanya. Tinapos na ng Timor-Leste ang extradition trial kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves noong 1 linggo. Ayon sa Department of Justice, may 5 araw ang korte para magbaba ng desisyon matapos isumite ng magkabilang panig ang kanilang position paper. Tiwala ang DOJ na papabor sa Pilipinas ang hatol ng Timor-Leste lalo't malakas ang mga argumento ng mga testigo laban kay Teves. Umaasa naman ang abogado ni Teves, si Attorney Ferdinand Topacio, na susunod sa konstitusyon ang korte at hindi paapekto sa tinawag niyang diplomatic pressure ng pamahalaan ng Pilipinas. Nagkasundo ang Metro Manila Council at ang MMDA na baklasin na ang mga nagsala-salabat ng mga spaghetti wires o mga linya ng kuryente at telco sa buong Metro Manila. Sa pagpupulong sa MMDA headquarters, nagpasya ang mga alkalde na magpasa ng ordinansang tututok sa nasabing problemang banta hindi lamang sa traffic kundi maging sa buhay ng mga residente at motorista. Sa MMDA Resolution number 2416, inaatasan ng bawat lokal na pamahalaan na magpasa ng regulasyon laban sa spaghetti wires. Ayon kay MMC President Francis Zamora, layon na dapat ng mga ordinansa na matukoy ang mga kabling kailangan ng baklasin o yayos sa tulong ng Meralco at ng mga telephone companies. Sabi nga, huli man daw at magaling, huli pa rin. Huli pa rin. Napakatagal na yun. Dapat na kumbatsero, hindi ngayon yan. Kahapon pa dapat, nung pang 1 taon, nung pang mga nakaraan yan. Talaga. Kasi napakadelikado po Ayan, yan. tinan mo naman natin, mga nasa video natin na yan, no? Alam nyo, kapag gumawa ng mga pelikula, yan ang gustong-gustong kuhanan ng mga direktor ng pelikula. Oo. Kung para ipakita yung kahirapan ng mga Pilipino. Kung anong sitwasyon dito sa Pilipinas. Pambihira. Talaga namang salasalabat kung hindi ba nakakabwisit yan? Oo. Di ba nung mag-shooting kami ng Born Legacy. Born Legacy, yan ang ginawa namin. pinakita. Yan ang pinapakita. Diba? Pinapakita kung gaano tayo kadukha, kadugyot. Yun. Talaga. Siguro naman ay kapag It's about time. It's about time at magagawa pa ba kumbatsero yung mailagay sa Nasa ilalim yan?
Sa Malabo. panaginip muna natin. Sa panaginip. Sa panaginip muna natin, pwedeng mangyari yun. Sa mga bagong syudad siguro, no? Dapat ganun na. Yung mga bagong township. Agad namatay ang isang katutubong magsasaka at ang sinasakyan nitong kabayo nang masagi ang isang high-tension power cable Naku po. na napabayaang nakalaylay mula sa isang Ayan. poste. Ayan na. Sa South UP, Maguindanao del Sur. Sa probinsya pa yan, Ang biktima ay si Ronaldo Cornelio, miyembro ng ethnic group na Teduray sa bayan ng South UP. Ayon sa pulisya, nasagi ng kabayo ang nakalaylay na live wire mula sa isang poste at pumulupot ang kable sa kanilang mga paa at ilang segundo pa rin nangisay ang dalawa Ay, sus. bago Maria nalagutan ng hininga. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay! Sa mga gustong swertehin dyan at magkapera, magka-t-shirt at magkaroon ng grocery items, ang ating malakas agent ay nandyan daw po sa Barangay Bangkulasi. Ang ganda naman ng pangalan ng barangay na to. Bangkulasi. Bangkulasi. Sa Navotas. Navotas, yan. Ayan, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon at baka kayo ang swertihin sa araw na ito. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jelom Tang, Mayor Alice Guo, Lakyam Gochap Sahun. 7 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Reach! Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Wednesday, June 19, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 4 na pulis guilty sa pagpatay sa mag-ama sa Operation Tokhang sa Caloocan noong 2016. 7 sundalo ng Philippine Navy sugatan, isa naputulan pa ng daliri sa panibagong agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Lumang ID at pasaporte, posibleng tunay. Tunay na pangalan ni Mayor Alice Guo, inilabas ni Senator Win Gatchalian. Presidente ng Partido Demokratiko Pilipino ni dating Pangulong Duterte, Cebu Governor Gwen Garcia, nag-resign na sa partido. MMDA nagbabala laban sa mga text message scam. Babae, hinold up ng riding in tandem, isa nakasuot ng uniforme ng MC Taxi sa San Juan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. 7:04 ang ating oras. Mamigay nga muna tayo ng pera. Salapi. Pera. Sa pamamagitan ng ating malakas agent Sherwin Alfaro. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumusta ang mga radio gaga ng DZRH dyan sa Navotas? Lalo na dyan sa Barangay Bangkulasi, andun si Sherwin Alvaro. Sherwin, go, go, go!
May meeting. May meeting May tayo. meeting. Oh. Sa EDSA 29 ng June, ganap na alas 3 ng hapon. Gaganapin sa compound ng mahal na senyor. Kailangan po kayong dumalo. Maraming salamat po. Ano yan? Pulong ng ano yan? Pulong sa compound. Mga senior citizen. Aha. Mga senior citizen. Oh, nakatansan yan. Talagang hindi mawawala yung paalalang yan. Ang lupet, di ba? Ganyan pa rin yung mga paalala pa. Dito sa mga kulasing, sa Nabotas. Kung saan, tingnan mo, ayan. Aba, mukhang masasaya ang mga tao dyan, ha? Ha? Ang daming mamarites. Ayan, ha? Hinampas ka pa. Hinampas ka pa, Sherwin, ha? Marites. Sinabi mo kasi Marites, eh. Ang pulong na ito ay pulong ng mga marites o ng ano po? Senior. Senior pala, hindi pala marites. Kala ko lahat ng marites, inimbitan sa 29. Pero, ang malakasan dito, itong bahay na to ni Nanay, pangalan niyo Nanay? Nanay Yuning. Nanay Yuning, si Nanay Yuning ang hanap. Nanay Luning. Oo. Ilang taon na ako kayong may negosyo na manggahan? Matagal na ho. Tagal na. 60 taon na siyang nagbabalat ng mangga. Hindi pa rin matapos sa Langya ka. Langya ka. Ikaw lang nakarinig. pinapapalitan ng mga tao rito ng mangga sa kanya. Gaano kadaming, Indian mango yan, gaano kadalas ba siya mahiwa? Ilang beses ako kayo nahiwa sa pagbabalat nyo, Nay? Isang beses pala. Isang Aba, matindi. Magaling, magaling. Mangga. Mm-mm. Isang beses pa lang siya nahihiwa. Talaga eksperto ito sa pagbabalat. Dapat ito padala doon sa West Philippine Sea. Papalatan nyo ano doon. Namumutol ng daliri. Yan, pero ang matindi rin itong kanilang radyo, ayan nasa loob yung lumang transistor radio ng DZRH. Pinakikinggan yung kanilang transistor Uy. katabi ng yelo. May transistor radio. Siguro nainitan na rin transistor kada daldal magdamag. Tinatapatan na ng yelo. At ang madalas na nakikinig, sinong madalas na nakikinig sa inyo, Nanay Leonie? Yung anak ko. Yung anak niyo po, hindi pala kayo. So, hindi pala ito yung bibigyan natin ng premyo. Ito pala yung bibigyan ng premyo. Yun nasa loob pala. Ang tunay na nakikinig, tunay na Marites. Si Marites. Marites ang pangalan. Marites, ano po ang pangalan? Marites de la Cruz. Marites de la Cruz. Si Marites talaga. Si Marites. Ay certified na nakikinig sa DZRH. Sino pa po rito mga announcer pag umaga sa DZRH? Tony. Tony. Si Tony Lozano. Tony Ferrer. Tony Ferrer. Taberna. Saka, Ayun. Yun lang. Yun lang pala. Walang pilitan. Jerry Baka. ano yun yan? Napuputol kayo, Sherwin. Ayan. Nasa Kalad ka rin mo nga yang si Marites palabas. Marites yung hiya ka naman, grabe ka naman. Para naman. Hindi ka dito ka para tayong gagawa ng krimen. Tapos, sabihan mo na lalakasan lagi yung radyo niya para yung mga ibang Marites dyan, nakaka-share sa kanyang radyo. Lalakasan mo raw yung radyo mo para yung mga Marites na iba makapakinabang. Lakasan ko na ho. Ayan, manawagan ka sa mga kapwa mo Marites. Makikilukan nyo ng DZRH. Ayan. Makinig lagi kayo sa DZRH dahil may chance ka magkapera dahil paborito mo si Anthony Tuberla Jerry ba? 2 meron kang 1,000 pesos! Yay! Yay! Ito Marites, pampaganda to ha. Lalo kang gaganda pag sinuot mo to. Ayan, tignan mo. Tingnan mo naman. Baka mahiwa si nanay na. mahiwa, Tinabig pa. Pang Marites ito, lalong gaganda pag sinuot ang DZRH t-shirt. Yay! Daming tao. Ang daming tao Wala, DZRH ito. Mukhang kailangan ka mamigay ng marami dyan, Sherwin. Ang dami. Marami Dito, asa na si nanay. May kakilala din sa DZRH na nakikinig din. Ito rin, isa rin to. Nanay, sino ka kakilala mo sa DZRH? Sinong pinakikinggan mo? Si Rigunan. Si Milky Rigunan. Nakalimutan ko, ibe. Milky Rigunan, bigyan din natin ang 1,000. Yay! Aba, matindi. Mga naman. Galing kay Milky yan, ha?
Milky, salamat. Maraming salamat, Milky Regional. Sa'yo na. Pangalan po? Josie. Si Josie. Si Si Nanay Josie. Josie Regunan. Kainan. Ayan, sa kainan. Ang kanya naman, ang kanyang luto miswa. Aba, tinan mo nga naman. Ano, ang saya ng lugar na yan. Ano, mukhang masaya sa Kalsada yung mukhang masaya sa iskinita lugar na yun, nila. Kala ko masaya dito sa Bangkulasi, lalo na kapag umaga. Dahil ang mga Martes lahat, kompleto ang attendance ng Martes sa umaga. Mag-attendance ka ako kayo, sino-sino mga nandito ngayong umaga. Tinan mo nga naman ng tawa, ano. Yung mga nagtatakipan pa ng Ano ba ang mga marites Ano ba ngayon? latest? Ano ba latest? Ano bang latest dito? Ano bang latest dito sa Bangkulasi? Chismis. Ay, nako. Sino ba tanong mo nga kay Josie, kay Nanay Josie kung sino ang mayor nila? Sino ang mayor nyo ngayon dito? Si Chanko. Chanko. John Ray. Si John Ray. Mais ba mayor nyo? Okay ba si John Ray? Yes. Oo. Oh. TV ko makikita. Sino mas magaling? Si John Ray o si Toby? Sino daw magaling? Si John Ray o si Toby? Toby, parehas. Magkapatid. Magaling sumagot si. Magaling sumagot. Kaya nga, parehas magaling. Kaya parehas magaling kasi magkapatid. Ayun. Kaya naman, mahal na mahal ng mga taga-Bangkulasi si John Ray at saka si Toby Chanko. Toby Chanko. Ayos. Sa mga malakasang gusto manalo ng 1,000 pesos, sumutok lang sa Deezer H-Mas Malakas Promo, RH number 6, Sherwin Batal Paro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin. Mula dyan sa Barangay Bangkulasi, Navotas. DZRH 85 Years Countdown. Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang ingranding pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Konti na lang, ilang araw na lang, kumbachero. 26 days na lang at muli tayo magsasama-sama sa 85. Sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa DZRH, ito po si Anthony Taberna. At ito po si Jerry Baha. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita, alas 7:13 ang ating oras. This time check muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:19. Tuloy ang mga pangunahing balita. Hinatulang guilty ang 4 na pulis sa pagpatay sa isang mag-ama sa Caloocan sa kasagsagan ng Duterte War on Drugs noong 2016. Hanggang 10 taong kulong ang hatol ng Caloocan City RTC kina Virgilio Cervantes, Arnel de Guzman, Johnston Alacre at Artemio Saguros sa kasong homicide. Pinagbabayad din ng tig-400,000 pisong danyo sa pamilya ng mga biktimang sina Luis Bonifacio, 45 anyos, at ang anak nitong 19 anyos na si Gabriel. Sa official records, pinasok ng mga pulis ang bahay ng mga biktima bilang bahagi ng Oplan Tokhang noong Setyembre ng 2016. Kwento ng may bahay ni Bonifacio na si Mary Ann, lumuhod at nagmamakawa ang kanyang mister sa mga pulis habang nakatutok ang baril sa ulo. Inaladkad naman umano sa kalsada ang kanyang anak at sumigaw ang mga pulis ng nanlaban bago binaril ang binatilyo. Kinumpirma po ng Armed Forces of the Philippines na nagtamo ng severe injury ang isang tauhan ng Philippine Navy
sa pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sergis Trinidad, ligtas namang nailikas ang lalaking service member at nabigyan na ng lunas. Tinawag ni Trinidad na intentional o sinadya ng China Coast Guard ang high-speed ramming sa Philippine vessel na nasa misyon. Idiniin itong hindi katanggap-tanggap ang patuloy na agresibo at unprofessional na gawain ng China sa lehitimong humanitarian mission ng Pilipinas. Una nang napaulat na 8 umanong sundalo ang sugatan sa pagharang ng China sa misyon, kabilang ang isang naputulan pa ng daliri. Inagaw din umano ng China ang 8 high-powered firearms ng mga sundalo at hinostage ang 4 na inflatable boat, pero pinakawalan din matapos ang negosasyon. Isa umano sa mga rigid hull inflatable boat ang binutas ng Chinese forces habang nakasakay ang tropang Pinoy. Kinwestiyon ni Senator Win Gatchalian ang tunay na pangalan ng kontrobersyal na si Bamban Mayor Alice Guo. Maaari niyang Guo Huaping ang totoong pangalan ng alkalde batay sa application for Special Investors Resident Visa ng pamilya Guo. Ayon kay Gatchalian, ipinanganak si Guo Huaping noong Agosto 31, August 31, 1990 at pumasok sa Pilipinas noong January 2003 nang siya ay 13 anyos pa lamang. Nakasaad din sa Special Investors Resident Visa na ang Chinese na si Li Wenyi. Sino? Li Wenyi, ang registered mother ni Guo Huaping. Una nang iginit ni Mayor Guo na love child siya ng kanyang ama sa kanilang kasambahay na si Amelia Lial. Alas 7:22 ng umaga, nagbitiw na si Palawan Representative Jose Pepito Alvarez bilang Pangulo ng PDP o itong Partido Demokratiko Pilipino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May petsang June 10, 2024, sinabi ni Alvarez sa letter of resignation na personal lang dahilan kung bakit siya nagbitiw sa partido. Matatandaang inuga ang PDP ng mass resignation nitong mga nakalipas na linggo kung saan higit na 60 mga opisyal sa Negros ang kumalas. Inanunsyo din ni Cebu Governor Gwen Garcia ang pagbibitiw sa PDP dahil sa alitan nila ni Cebu City Mayor Michael Rama na isang party stalwart. Oy, makinig! Baka kayo'y kasama sa mga makatanggap ng ganitong text. Nagbabala po ang MMDA sa mga motorista kaugnay sa text message na nagsasabing kailangan magbayad ng multa gamit ang isang link. Ayon po sa MMDA, maging vigilant at huwag i-click ang anuman link na matatanggap sa text dahil ito'y isang scam. Ano yun? Scam. Scam? Ito raw po'y scam. Scam. Paalala ng MMDA, huwag magbigay ng personal at sensitibong impormasyon at sa halip ay direktang makipag-ugnayan sa kanila para i-verify ang anumang natatanggap na text message sa pamamagitan ng pag-contact sa kanilang hotline 136 o sa kanilang email o kaya ay sa official social media account. 2 lugar lang sa bansa ang may legal na offshore operation o yung operasyon ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DILG Secretary Benhar Abalos na nagkausap sila ng chairman ng PAGCOR Altenco at inihayag nito na higit 4 na pulang ang legal na POGO at ito'y matatagpuan sa Cavite. Ito yung sa Island Cove, di ba? At Metro Manila. Giit ni Secretary Abalos, nangangahulugan nito na kung may iba pang offshore gaming na nag-ooperate sa ibang lugar ng Pilipinas ay illegal ang mga iyon. Nakikita kang mga negosyo na parang POGO, sigurado illegal na yun. Illegal na. Illegal na yun. So, kaya nga, sinasabi ko nga rito sa aking sulat, merong karapatan dahil nag-i-issue naman tayo ng lisensya. No? Up to the barangay level, barangay clearance pa yan, at kapitan. Baka po pwede nila yung bakura nila, tignan nila, isahin na nila ito, makikita naman natin ito.
Yan po ang tinig ni DILG Secretary Benhur Abalos. Totoo yung sinasabi ni Secretary Abalos na yung kumbatsero sa barangay pa lang. Barangay pa lang. Barangay alam pa na. lang. Oo, alam Hindi na, pwedeng malaman. Lalo na at may mga barangay tayo na hindi naman ganun kalakihan. Oo. Tapos kahit na malaki pa yung barangay, ang isang masipag na barangay chairman, yung ginagawa yung trabaho niya, libot niya, kilala nga niya lahat ng tao dyan. Kilala yan. Basta't lalo na kung may gagawing may construction sa isang lugar. Oo naman. Alam na alam ng chairman yan. Alam ng chairman kung anong pagkakakitaan dyan eh. Di ba? Alam ng chairman. Lalo pa kung magtatayo ng 46 building. Sos, Mariano ka. At 10 hektarya. Mario Josep, ano? Kaya nga yung pinag-uusapan natin kanina na 10 hectares, 46 buildings, 14,000 lang ang kinita ng Porac, Pampanga. Ng munisipyo. Ng munisipyo ng Porac, Pampanga. Kaya pwede naman kasing magtanga-tangahan para kumita ng mas malaki. Oo naman. Kapag magpapatunay kang malinis at hindi tanga, maliit lang ang kita ron. Talaga. Pero pag nagtanga-tangahan ka, nagbulag-bulagan ka, mas malaki. Ang laki. Mas malaki ang kita ron. Kitang-kita ho. Susunod! Dito po! Antabayanan po. Pwede bang magkaroon ng kampanya laban sa spaghetti wires nang walang napuputulan ng kuryente? Magagawa kaya yon? Magandang katanungan yan. Saka hindi lang mapuputulan ng kuryente. Pati na mapuputulan ng internet. Ng cable. Oo. Kaya cable. Cable at internet. At sino itong magaling na aktres na ayaw pumapalag pa rin sa annulment ng kanilang kasal ng asawang action star? Ba't kaya pumapalag? Ayaw pa rin. Magpa-anal. Bagamat matagal na silang hindi nagsasama. Baka may sustento. At ano pang mga baka dahilan. gusto niyang buwisitin talaga yung si action star. Pwede. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 727. This time, ahing balita. Sugatan ng isang babae matapos persahang pagnakawan ng isang riding in tandem na nakasuot ng uniforme ng MC Taxi na Move It sa Barangay Addition Hill, San Juan. Papasok na sana ng kanyang bahay ang babae nang bigla na lamang itong sunggaban ng isang lalaki at pilit na inagaw ang dala-dala nitong bag. Ano pala ito? Inagawan. Inagawan, ano? Agad namang tumakas ang salarin sa kanyang pag pinagnakawan kasi hindi mo alam. 'Di ba? Pag ninakawan ka, hindi mo alam na ninakaw na kinuha sa iyo. Ito hinablot. Agad namang tumakas ang salarin sa kanyang motorsiklo na minamaneho ng isa pang suspect na tila isang Move It rider. Tinutugis na ng mga otoridad ng dalawang suspect sa tulong ng mga CCTV sa lugar habang iniimbestigahan na rin ang pamunuan ng Move It kung tunay ngang rider nila ang mga suspect. Nakaranas ng data breach ang health insurance provider na MaxiCare. Kinumpirma ng National Privacy Commission ang data breach sa MaxiCare noong Linggo, June 16, alas 12:49 ng tanghali. Una rito iniulat ng cybersecurity group na Deep Web Connect na nakompromiso ang personal na impormasyon ng mga miyembro ng MaxiCare na katumbas ng 33 megabytes na data. Kabilang daw po sa mga nadali ng data breach sa mga address, MaxiCare card number ng mga miyembro, phone numbers, history ng kanilang requested procedures at iba pa. May delikado to. Sa ngayon wala pang buong detalyeng inilalabas ang NPC ukol sa nasabing data breach. Metro Manila ngayon. Eto na sila. Pwede nga ba? Pwede nga bang mag-ayos ng mga spaghetti wire nang walang ketchup at hotdog? At hotdog. Alamin natin kung nang walang mapuputulan o mapabrown out. Yan. RH52, Eniel Parosa. Kami Eniel. Jerry at Anthony, mula kahapon hanggang sa araw ng Biyernes, isinasaayos ng Meralco araw-araw ang salasalabat na linya ng kuryente dito sa barangay Sumilang sa Pasig City. Pero kasabay niyan, maaari namang maputol pansamantalang kuryente ng mga residente, maging ang kanilang internet connection.
Yan ang sitwasyon ni Nanay Emma Sanchez. Nakatira rito sa bahagi ng East Santos Street na naputulan ng internet habang nagkukumpuni ng spaghetti wires ang Meralco. Natatangi itong si Nanay Emma sa kanyang mga malalapit na magkakapit-bahay na nawala ng internet dahil yung iba nakakonekta sa PLDT na same company ng Meralco. Gano'ng katagal? Gano'ng katagal nawalan? Pakinggan natin sila. Mula kahapon hanggang ngayon wala kay internet. Wala pa po eh. Matagal. Tapos walang advice kung hanggang kailan. Wala po. Kahit sa Sky meron, mga nagbabantay yung mga service truck nila para in case na may mga naputol na wire nila. Ganun. Kaya awa ng Diyos sa amin, hindi naman kami naputulan. Yan ang tinig ng ilang nating nakapanayam, yung mga customer ng Globe. Walang kuryente. Yung mga nakakonect sa PLDT, may kuryente, may internet pa rin. Agad sa mga oras na ito. Inanunsyo nga ng Metro Manila Council na magpapasa sila ng bawat ordinansa, bawat LGU para maisayos ang dangling wires. Pero aminado si MMDA Chairman Attorney Don Artes hamon sa MMDA at MMC ang maaaring power at service interruptions na maaaring idulot ng mga clearing operations. Plano ng MMC na magsagawa ng information drive at scheduling ng mga isasayos na spaghetti wires sa bisa na rin ng MMDA Resolution number 24-16. Dito sa Pasig City, wala pa mga ordinansa. Tuloy-tuloy na ang clearing ng Meralco sa tulong ng pamalang lungsod. Gaya rito sa Barangay Sumilang kung saan isinasara ang isang lane ng East Santos Street tuwing alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon hanggang sa Hunyo 28. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Maraming salamat sa iyo, RH52. Samantala, si RH5 Al Gonzales ay may ulat tungkol sa matinding traffic dyan sa Mindanao Avenue dahil sa subway. RH5 Al Gonzales, Kamin Val! Jerry at Anthony, 10 araw pa ang nakatakdang pagsisimula ng konstruksyon pero ngayon pa lamang ay meron lang ginawang harang ang isilarang bahagi ng Mindanao Avenue bilang paghahanda sa konstruksyon ng Tandang Sore Station ng itinatayong Metro Manila Subway batay sa abisong inilabas ng Department of Transportation. 2 lane, particular na ang 2 outer lane ang isasara simula sa darating na June 29. Ito ay sa parte ng Mindanao Avenue na galing ng Quirino Highway o pa southbound. Kaya't ang particular na maapektuhan ay ang mga patungo ng Trinoma Mall. Ngayon pa lamang ay naglabas na ng abiso ang DOTR sa idudulot na traffic dahil sa konstruksyon na ito ng isa sa 17 station ng kauna-unahang subway sa bansa. Ayon sa DOTR, maaaring gamitin ng mga light vehicles ang bagong gawang diversion road. Dahil dito ay humihingi ng pangunawa ang DOTR sa mga maaaring maapekto ang motorista at pinapayuhan ang mga ito na gumamit ng mga alternatibong ruta. Kapag natapos ang 36-kilometer na haba ng subway na mula sa Valenzuela Depot hanggang Naiyat Terminal 3 sa Pasay City at FTI sa Taguig City, ang biyaheng dati na abot ng 2 oras o higit pa ay magiging 45 minuto na lamang. Para sa kailangan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Nako, meron daw nasira dyan sa Malabon na botas na maaring magdulot ng mga pagbaha. Metro Manila ngayon. Ano yan? RH23, Edwin Duque. Kami Edwin. Tama ka, Jerry Gatunying. Matapos ito nga inisang investigasyon na isinimiti sa Malabon NGOs kaugnay nga dito sa pagkasira ng navigational gate sa pagitan ng Malabon at Nabutas River. Natukoy na ang dahilan ng pagkakasira nito na ikinatakot ng mga residente sa Kampalit Malabon at ng Arellano Street sa malapit lamang sa lugar. Nalumika ito ng takot kung magkaroon ng high tide at malakas na pagulan dahilan na pagtaas ng dahilan sa pagkasira ng gate na nagsisilbing kontrol ng tubig mula sa Manila Bay at maglalabas naman ng tubig patungo ng Manila Bay mula sa bahagi ng Cabanaba kapag malalakas ang pagulan. Patuloy ang panawagan ni Mayor Jenny Sandoval na maging mainahon dahil gumagawa naman ng paraan ngayon
ang MMDA at ng NGOs na mapabilis ang paggawa nito. Una na nagpahayag na na kamakailan na nakanda sila sa anumang kaganapan na maaaring upang mailigtas ang mga residente sa lugar at mailagay sa tamang lugar kapag lumalakas ang ulan at high tide. Ano daw yung nasira ulit? Edwin, ano ulit yung nasira? Navigation gate? Ito yung navigation gate. Ito yung malaking kumokontrol ng tubig. Oo. Malakas na pagulan. Edwin. Ito, yes. Ang tigas daw ng ulo ng barge na yun eh. Sinabihan na wag munang umusad dahil low tide. Tumira pa din. Dapat managot yan eh. Kaya nga nagtataka sila. Noong una, hindi pa nila nalaman. Pero bandang huli, may naglabas ng video. Nakitang-kita na kahit low tide ay ipinilit na. Ayun. Yung barko na tumama dun sa pinaka-gate. At ang pinagtataka ka, Jerry Gato Jake, gwardyado pa ito ng isang rubber boat ng Coast Guard. Ito na yung pangalawang pagkakataon na nagka-problema itong naturang navigation gate. Noong una ay pinutas na nagdulot ng pagbaha at ngayon naman ay ipinilit na ida ng barko na kung saan ay maaaring yung barangay dito. Kung malakas yung pag-ulan, lalo na ngayon, alam mo, gagawin pala nito, kailangan bang sisirin sa ilalim habang inaayos sa taas para yung pinaka-bearing nito ay tumugma. Nako. Pinaka-release. Patay tayo dyan. Yan. Kanino yung vapor na yan? Hindi pa sinabi ko kanino, pero kapag papatunayan at investigasyon kung sino nagkasala, dapat daw sabi ng MFDA at ng mga residente dapat panagutin. Dapat lang. Saka yan, gagastos ng malaki ang gobyerno dyan sa pagkukumpunin niyang gate. Pangalawa, yung perwisyo sa mga low-lying barangays dyan sa Navotas at saka sa Malabon. Tama. Nung nabutas nga lang ito, yung bahang idinulot ito, grabe, dampalit. Halos sa lumubugit ng palit, yung Arellano. Ang bira. Pero nung naayos na yan, nasira na naman. Ito yung problema dahil tag-ulan na. Pero gumagawa naman ng paraan ang MFDA ngayon at inumpisa na yung paggawa. Ang tinatime lang nila ang huwag high tide. Dahil kailangan sulisid sa ilalim para pumantay yung pagkakagawa ng bearing na halos magkadurog-durog daw at mawala sa linya. Kaya hindi maitaas ito kapag may high tide o malalakas na pag-ulan sa pangina na Damanaba. Kaya mula pa rin dito sa Malabon, o pa rin sa RS 223. Tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin. Thank you, RH Reporter. Metro Manila ngayon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang morning kay Ninong RD Dong Tolentino at kay Kong Domeng Mariano. Kong Domeng. Almusal naman tayo. Wala ba tayo dyan? Ang sarap ng mangga ha. Yun, grabe yung mangga na yan. Thank you. Kaya nag-aalala kong batsero na baka tumaas ang sugar mo. Kaya sa akin ay pinapadali. Oo nga. Ay, Bok Frank Jensen Tagoy, Santiago. Happy birthday. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. Binabati din natin si Mayor Baste Duterte ng Davao City. Ay, Mayor, Mayang Buntag. Mayang Buntag, Mayor. Totoo bang nabubusit ka daw kay Senator Bongo? Oo. Nung isang araw pala dyan sa Maisog Rally sa Angeles City, ay pinitik na ni Mayor Baste si Senator Bongo. Bakit daw hindi binabanata ng administrasyon? Ganun pala. So, may requirement pala. Parang ganun. Parang it's your parang George Bush it's your if you're not with me, you're against me. Parang meron silang obligation parang ganun na magsalita at idepensa ang dating administrasyon at upakan ng kasalukuyang administrasyon. Parang ewan ko kung ano ba yan.
bugso lang ba ng damdamin ni Baste yan o talagang ganun siya? Oo nga. Hindi pwede yun. Hindi Walang pilitan. Walang pilitan. Walang pilitan. Oo. Totoo ba yun, Senator Bongo? Ka Jerry Labasan, magandang morning! At kumusta nga pala kay Doc Alma, Lau, at sa mga taga-Intercon Diagnostic Laboratory. Miss Saka na si Mr. natin, Jerome miss Tang. na natin si Doc Alma. Doc Alma at saka mga kaibigan natin dyan sa Intercon. Thank you. Eto na, sino ba yung actress na kahit matagal na silang hindi nagsasama ng kanyang asawang action star, ayaw pa rin ayusin yung kanilang annulment? Baka naman hindi ito naniniwala sa divorce talaga o sa paghihiwalay. Yan din ang tinatanong ni Kuya Opet Velasquez. Sino ba kaya? Sino ba yan? Politiko ba yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakaloka si super mega nakakabaliw ang aktresang ito na kung saan ay matagal na sila nag-file ng annulment ng kanyang dating jowa. Pero ang nakakaloka sa super mega nakakabaliw, hanggang press release lang dahil ito palang si actress ay ayaw makipag-kooperasyon sa kanyang jowa at kung ano-ano ang kanyang mga ginagawa upang hindi makapagbigay ito ng kanyang mga papeles o pumunta sa isang makipag-kooperasyon. Well, sa totoo lang, duda kasi ng marami. Mahal pa rin niya ang kanyang jowa. Ibang klase talaga itong si Claudine Barreto. Si Claudine pala yan. Hulang. Nag-iisip pa ako kung sino yan. Ito, si Sandy. Si Sandy. Sino yan? Tita Morley. Clue. Pinangalanan mo na. Si Claudine Barreto ito na kung saan ay lalong hindi yata makikipag-kooperasyon ngayon, lalo pa na annulled na yung kay Jody Santa Maria. Diba? Dati friend niya ito si Jody Santa Maria. Pero ngayon, hate niya na. Hindi niya na friend. Dahil yung dating mahal niya ay na kay Jody Santa Maria na. Ganun ba? Ay, ito pa ang chika. Si Jody na ba tsaka si Remart ngayon? Noon pa. Noon pa pala. Ito ang chika. Hindi ko alam eh. Ito, siguro ngayon hinayang si Jolo Revilla. Alam mo ba na si Jolo Revilla at Jody Santa Maria ang dapat na nagkatuluyan. Kaya lang nainip itong si Jolo Revilla sa annulment ni Jody Santa Maria. Kaya nakapag-asawa siya ng iba. Pero talagang gusto niyang pakasalan si Jody Santa Maria. Kaya lang that time ay hindi pa anal ang kasal ni Jody. Ganun pala. Yan ang ating. Pero bago ko magpaalam, anak ko, batiin ko muna ang pinakamamahal kong nanay sa mundo, si Mami Sherry Ramirez, at ang maganda niyang anak, siyempre, si Joyce Ramirez. Ito po si Morley Alinio. Si Daria Ramirez ba anak niya rin? Sina? Si Daria Ramirez. Ay, hindi. Ito po si Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mabu! Mabu! Paunahing balita! Eto, may makakausap tayong abogado, pero walang kinalaman sa annulment o divorce ang itatanong natin. Sige nga. Si Attorney Stephen David, ang legal counsel ni Mayor. Ni Mayor Alice Go. Attorney David, magandang morning! Ganun po. Kumusta po naman si Mayor? Po, wala na ba? Kung na po chityam, go chap. 7:15 na po na umaga. Babalikan natin ang linya kay Attorney Stephen David. Sandali po lamang. Dos por dos, si Jerry at si Anthony. Narito na, dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos, ang katotohanan. Dala nila, dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, dos por dos. Dos por dos.
Marvin Gaye and get it on. Ay, Attorney Ronnie Hiron. Hinahanap na niya kung batsero si Attorney Stephen David. Hindi mobile pala. Sumama na ang signal. Babalikan daw tayo at isasama na niya si Mayor Alice Guo. Ayun. Attorney, thank you, Attorney, at babalikan namin kayo ng tawag. May mensahe na ngang nakarating sa grupo nila, Attorney David, na itinatanggi daw ni Mayor Alice Guo na siya yun, yung pinapakita ni Senator Sherwin Gatchalian. Iba raw yun. Iba yun. Yata yun. Kasi may kon nga parang hindi pa ito na babanggit sa Himpapawid Kumbatsero pero ang totoo pala nun, 8 magkakapatid sila. Sa ama. Sa ama. Dahil medyo pogi yata ito si Guwaping yata ito si Daddy. Si Daddy. Si Daddy Gu. Si Daddy Gu. Guwaping. Kaya maraming nahihilig sa Guwaping ngayon kapatid. Maraming nahihilig sa Guwaping. Di ba nga ba? Gagawin na assistant, sasama sa biyahe. Ay, Attorney, babalikan natin si Attorney Stephen David kahit sa mga susunod na araw. Engineer Carlos John Mercado, magandang morning. Si Jojo manalo pala ng PLDT Bulacan ay nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, Jojo. Laban tayo dyan, Jojo. At binabati rin natin kumbatsero si Kuya Roger Tuazon. Kuya Roger Tuazon at si Kalisa Tuazon ng happy 37th wedding anniversary. 37 years. Napakatyaga din ito si Kalisa. 37 years na kayo. Happy 37th wedding anniversary. Para pa lang yung namit ko nung isang araw doon sa Le Petit Chef. Si Mr. Manny Mendoza at saka yung kanyang may bahay na si 37 years. 37 years Parehas din. Wedding anniversary nila. Happy wedding anniversary po at sa lahat ng mga nagmamahalan dyan. Meron ako nabasa para daw lumalim ang pagsasama ng mag-asawa, kumbatsero. Bago sila matulog, dapat silang magkwentuhan at magchismisan. Ayun. Yun ang importante. Yung communication. Kahit na kahit na ano pa lang ang pag-usapan. Basta mag-uusap kayo. Halimbawa, kung mapag-usapan nyo, ano ba nangyayari dyan sa Presidential Communications Office? Halimbawa, ganun. Ano ba nangyayari dyan? Ang bago palang GM ngayon ng PTB4 ay si Toby Nebrida. Si Toby Nebrida, dating reporter na dati na rin siyang reporter ng PTB4. Nagko-cover dyan sa Malacanang. Actually, wala tayong magiging problema dun sa inilagay inilagay. Ang problema, bakit inalis? Yung dati. Ang tanong lang naman natin kay Secretary Cheloy Garafil, bakit inalis? Yusek Hani Rose Mercado, non-performing ba? May issue ba ng corruption? Kung non-performing, may issue ng corruption, tanggalin nyo. Pero ang problema, kung aalisin nyo yung performer, may problema kayo dyan sa loob. So hindi parang hindi magandang trabaho ang hanap. Kung magandati ng magandang trabaho. Talaga. Ay nako, para lang palitan. Para lang talaga kung para palitan, ay nako, nanang ko po, hindi po magandang sinyalis yan sa gobyernong ito. Akala ko ba yung presidente, he puts premium sa galing. Sa performance. Yung nagpe-perform, pinatanggal nyo. At yung dapat tanggalin, bine-baby ninyo. Ayun. Kaya saan ang katinuan dun? Yun ang problema. May problema ba kayo sa inyong mga bahay? Lalo na sa bubong. Kung gano'n ang problema, walang problema. Dahil may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na! Oy, magandang umaga kay Engineer Chito Paz. Binabati rin natin ang happy birthday si Ate Josie Clemente. Ate Josie Clemente, happy birthday. Baka gusto mong
sumakay sa magarang sasakyan ha. Mag-birthday sa ASEA. Sa ASEA. Dito na ang bagong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo with your family and barkada. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O, diba? Swabe sa kalsada, tipid sa gasolina, secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double road daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya kung gusto mong masubukan, ma-test drive ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, pumunta lang sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o magtungo sa cherryauto.ph. Ay, patuloy pong nangungumbida ang PAGCOR para sa kanilang PAGCOR Photo Contest 2024 na merong temang Harvest Time. Oy, malapit na deadline yan ha. Hanggang July, end of July. Katapusan ng July, kaya pag may nakita kayo, mapitikan kayong mga umaani dyan. Kung may kinalaman sa pangisdaan, isabit na ang inyong mga entry at may mga malalaking papremyo ang PAGCOR dyan. At wag kayo, baka madali kayo ng mga scammer ha. Yeah. Libre ang walang entrance fee diyan, ha? At hindi kailangan ng PAGCOR, lalo na ni Chairman Altenco ng pera ninyo dahil marami daw silang pera. Namimigay nga sila ng pera. Kaya sali na. Join PAGCOR Photo Contest Harvest Time. Bye!